Hey guys, ito yung tutorial video ko sa decimals to fraction. Requested video lang din to. And kung gusto mo ma-notify kung may bago akong tutorial videos, click mo lang yung subscribe button, yung pulang button sa baba, and yung notification bell para ma-notify ka kung may mga bago akong tutorial videos. And click my name pa na katabi ng subscribe button para makita mo yung buong playlist. So ito yung mga example ng conversion ng decimals to fraction. Pero may sample problem tayo na may 0.8, 3.6, 0.24. Ngayon, paano natin siya i-convert mula sa decimal form niya sa fraction hanggang sa mapunta siya sa fraction form niya. So, ganito yan. Bago yon, meron tayong dapat tandaan na technique para mapabilis tayo. Kapag nakakita ka ng one number to the right ng to the right to the right of the decimal point, just multiply it by 10 over 10. Then if you have two numbers to the right of decimal point, multiply mo lang siya by 100 over 100. So simulan na natin. Kunyari, meron kang 1, meron kang 0.8. 0.8. Ilan yung number na nasa right ng decimal point? Ito yung decimal point mo. Ilang number? Isa lang. 8 lang ang nasa right ng decimal point mo. So, multiply mo to by 10 over 10. So, 0.8 times 10 is equal to ilan? Yan ay equal lang sa 8. Then, alam natin na itong 0.8, para yung may imaginary na 1 dito. 0.8 over 1 siya. At yung fraction form niya. Then, automatic yun. Kasi 0.8 divided by 1, 0.8 din. Para lang hindi ka malito, kaya nilalagay natin yung imaginary 1. Para alam mong numerator times numerator, denominator times denominator. Then 1 times 10, meron kang 10. Kung di mo pa alam kung paano mag-multiply ng may decimal point, may shortcut video ako niyan sa tutorial ko sa multiplication ng decimals. Doon mo na lang siya aralin kasi hindi ko na ituturo dito yun. Dahil ang focus natin is paano yung conversion ng decimals to fraction. So, meron kang 8 over 10. So, ngayon, pwede pa natin yung i-simplify, di ba? Ano ulit yung rule sa simplification? Sa simplification, dapat kapag nag-divide ka ng same number sa kanila, sa numerator and denominator mo, dapat yung number na ito, kunyari, itong 8 over 10, nag-divide ako ng any number, 3 or 2, kunyari, 3 dito, dinivide ko ng 3, dinivide ko din ng 3, dapat ang value mo ay walang butal or sobra. Dapat ay full number lang siya. Wala siyang mga 2.5 so kunyari 39 natin, divide siya by 2. So pag 39 natin nga siya divide by 2, sila parehas. 8 divided by 2. So magiging 4 to. 2, 4, 6, 8 tama. Ito ay magiging 5. So ang final answer na natin is 4/5. Any number pwede mo i-divide sa kanya. Basta kung ano yung dinivide mo sa taas, yun din i-divide mo dito sa baba for simplification. Pero, dapat, ang rule mo nga, para malaman mo pwede siya i-simplify, dapat wala kahit isa sa kanila magkakaroon ng butal. Kagaya dito. Si 8, pag dinivide ko siya sa 2, magiging 4 siya. Si 10, dinivide ko sa 2, magiging 5. So, ayan, walang butal yung value nila. Pero kung sinubukan mo siya sa 3, si 8 dinivide mo sa 3, magkakaroon ka pa dun ng butal. Kasi, 3, 6 ang sunod na ng 9. So, meron kang 2 point something na value. Pero dito, wala kang butal. Sa 10 din, pag trinay mo siya i-divide sa 3, magkakaroon kang 3 point something na value. 369, tama. 3 point something na value. Hindi yun pwede. Dapat yung value mo is walang may iwang butal or sobra. So, your final answer would be 4.4 over 5 or 4/5 para dito. Okay, sunod naman yung 3.6. 3.6, i-convert mo. Okay, anong rule natin? One number to the right ng decimal point, i-multiply lang doon sa 10 over 10. 10 over 10. Ito may imaginary 1. Para lang malaman mo na may multiply mo sila. 3.6 times 10. Ganito na lang yung technique para hindi ka na mag-multiply. Kapag
Meron kang, minultiply mo yung number sa 10, mamumove lang yan ng isang decimal place. Kunyari yan, 3.6. Minove mo lang siya ng isang decimal place, di ba? So, magiging 36 na yan. Ganun lang siya. Hindi mo na siya kailangan i-multiply pa talaga na literal. Yun na lang yung shortcut mo. Kapag minultiply mo naman sa 100, 2 decimal place yung movement. Ngayon, i-multiply mo siya sa 10, so ang movement mo ay 1 decimal place lang kasi 10 lang yan. So, from 3.6, mag-move ka ng isa, mapupunta sa dulo mo yung decimal point. So, yung 3.6 mo, di ba nag-move ka, magiging ganyan. Magiging 36 siya. So, ang value mo dito ay 36 para hindi mo na siya i-solve. Ganun lang yung technique kapag binultiply mo siya sa 10. Then, 1 times 10, ito ay 10. So, ang value mo is 36 over 10. Ngayon, shortcut, ayun na, pwede pa ba natin siya i-simplify? O, pwede pa sila i-divide by 2. Take note hindi lagi siyang i-divide by 2. Kung pwede sa kanila parehas yung 2, na hindi sila maiwanan ng butal, pwede mong gamitin. Kung maiwanan silang butal, kunwari ito yung ginamit mo na, at naiwanan silang butal, hindi yung pwede. Dapat kasi applicable sa kanilang dalawa. So, kung 36 dinivide mo sa 2, etong divide na nilalagay ko dito for simplification. Kasi ito pwede mo pa ma-simplify, hindi pa to yung simplest form or pinaka form niya na pinaka maliit or simple na form niya. So, 36 divided by 2. So, meron tayong 18 over 10 divided by 2. Meron tayong 5. So, ayan. Pwede pa ba yung i-simplify? Hindi na. Kasi pag trinay mo yung 2, pwede mo pa siya i-simplify by 2. Pero si 5, kapag sinimplify mo pa siya by dividing it with 2, magkakabutal. So, hindi na din pwede. By 3, hindi na din. Kasi dapat nga, di ba, applicable sa kanila yung number na yun. So, your final answer would be 18 over 5. Next number is 0.24. So, ganito siya. 0.24. Ngayon, anong rules? Kapag may 2 numbers ka, to the right of a decimal point, ito yung decimal point mo, ilang number ka meron sa right niya? 1, 2. Tama? 1, 2. Meron kang 2 tsaka 4, diba? Na nasa right ng decimal point. So, ang gagawin mo, i-multiply mo siya sa 100 over 100. Over 100. Ngayon, ito may imaginary 1 para di ka malito. Ngayon, kapag nag-multiply ka ng any value sa 100, yan, kanya 0.24, kung kanina sa 10, nag-move ka lang ng isang decimal place, ngayon dalawa ang i-move mo kasi 100 yan. Basta nag-multiply ka sa 100, mamove siya ng 2 decimal place. So, 1, 2. So, ito yung magiging parang 0.24. Or yung 0.24, di ba, wala namang value na tong 0. So, same lang yan as 24. So, you can write this as 24 over 1 times 100, 100. So, 24 over 100 yung sagot. Kaso, pwede pa ba yan i-simplify? Pwede pa. If we try to divide it by 2, parehas dapat sa nila, di ba, yung simplification. Pwede mo pa dito ko na nalagay sa baba. Pwede mo pa ma-simplify yung sagot mo as 24 divided by 2, that is 12. Then, 100 divided by 2, that is 50. Ngayon, pwede pa bang simplify pa tong value? Oo. Kapag dinivide mo pa rin ulit siya by 2. Kasi yung mas suitable sa kanila pag dinivide mo sila sa 2 kasi even naman sila. Tama? Pag dinivide mo pa to sa 2, 12 divided by 2, may iwanan ka ng 6. 50 divided by 2, may 25. Ngayon, pwede pa ba siyang i-simplify by 2? Yung 6, pwede mo pa i-simplify by 2. So, may iwanan ka pa dyan ng 3. So, 25, hindi na. So, ibig sabihin, hindi na sila pwede. Kasi, di ba dapat, kung magsisimplify ka, pwede sa kanilang parehas. Sa 6, pag dinivide mo pa siya sa 2, maiwanan ka pa ng 3. Sa 25, hindi na magkakabutal ka. So, ang simplified form niya na is 6 over 25. Kasi, hindi na magiging applicable kay 25 pag dinivide mo pa siya sa 2 or sa any number. Okay? So, ayan, 6 over 25 yung sagot. So, ito naman, punta naman tayo dito. Paano kapag ganito na yung example, like dito sa D, 0.1, tas may bar siya sa taas. Ang ibig sabihin ng bar na yan is repeating. Ibig sabihin 0.111111111, ito 0.2222222, continuous yan. Hanggang sa maubos yung laway mo. Hindi mo pa masasagad yan. Basta ibig sabihin yan, continuous yung number. 0.111111111, 0.2222222, 0.363636363636. Mahaba yan, continuous, basta continuous yung number na yan.
So, paano yan sasagutan? So, burahin na natin tong rule na ginamit natin kanina. Dahil ito, iba na yung rule niyan. Ngayon, ganito lang yung technique. Kapag nakakita kayo ng value na may ganyan, na may repeating, ganito siya isinusulat. 0.1 equal yan sa 1 over 9. 0.2 repeating is equal sa 2 over 9. So, paano kapag 0.36? 0.36. So, kung itong 0.1 is 1 over 9, ito na talaga yung value nila kasi. Pinakita ko na sa inyo. Hindi ko na ipapakita yung solution nito. Sa 0.36, may kita nyo yung solution niya kung matatawag nyo ba talaga yung solution. Ito na kasi yung constant value nila. Kapag nakita kayong ganung problem, 0.1 repeating, equivalent lang yun sa 1 over 9. 0.2 repeating, 2 over 9. Ito yung constant value nila. So, yan. Wala na siyang explanation para doon kasi constant na value. Ito talaga magiging value nila. Paano kapag doon sa 0.36? Ganun lang din. Gawin mo, that is 0.36, diba? O ano yung magiging value mo kung meron kang 0.36? So, meron kang 36 over 99. 36 over 99. Tapos, divided by 3. Okay. Kung nalilito ka, explain ko pa siya. Ngayon, kung kanina, ang basis natin kapag one decimal place is, ay kapag isa lang yung number na nasa right ng decimal point is 10 over 10 dito, ang magiging denominator nila is 9. Yun, ito, isang number lang na nasa right ng decimal point. So, 9 din yung denominator niya. Ngayon, two numbers na nasa right ng decimal point, 99. So, parang kagaya lang siya kanina, minus 1 mo lang yung denominator niya. So, ngayon, kaya siya naging 0.36, equivalent din siya sa 36 over 99. Niles mo lang sila ng 1. Okay, ganun lang yung tatanong mo kapag nakita kang ganyang mga pattern. Yung may mga repeating, 9 yung mga denominator niyan. Kung single, kagaya nito, isang number na nasa right ng decimal point, 9 lang. Dalawang number na ito yung decimal point, dalawang number nasa right, 99. Parang kanina, may nakita kang value, isang number na nasa right ng decimal pero hindi repeating, minumultiply natin sa 10 over 10, di ba? So, ayan. So, 10 yung ginagamit nila dun denominator. Then, kapag 2 naman nakita mo, two numbers na nasa right ng decimal point, minumultiply mo naman sa 100 over 100. Parang ganito lang dito, niles mo lang ng 1 yung denominator. So, 36 over 99. Pwede mo pa yun i-simplify. So, saan ba pwede natin mas mabilis yung ma-simplify? Yung simplifying gagawin ginawa natin kanina, yung any number na pwede i-divide sa kanilang dalawa na makakuha sila ng value na walang butal or sobra. So, try natin sa 3 kasi mas applicable sa kanila. Mas divisible sila doon. So, magiging ito ay 12 over 33. So, divide pa natin sa 3 kasi pwede pa i-simplify yan eh. Yan ay 3, 6, 9, 12. So, that is 4 over 33 divided by 3. Mayroon kang 11. So, ito na yung final answer mo kasi hindi mo na yan pwede pang i-simplify pa. Kung trinay mong i-simplify ito with 2 yung 4 kaya, di ba? Pero yung 11 hindi na kasi magkakabutal. Kung trinay mo sa 3, magkakabutal. So, ito na yung final form na pwede sa kanila. 4 over 11 yung final answer mo. Ngayon, kung nalilito ka pa, kung paano yung nagiging applicable kapag may mga ganyang pattern, ayan, bibigyan pa kita ng isang example kapag dahil sa nakaganyan nga yung form nila. I'm sorry kung magalawa, ako lang din kasi umawak na. Erase na natin ito. So, ayan. Ito yung example G. Tulad na sinabi ko kanina, susolusyon na i-explain ko siya sa inyo ng mas maliwanag compare dun sa kanina. Kasi, kung gusto nyo lang alamin kung saan nanggaling mga 99 na value na yon, pwede ko yun naman yun ituro. Pero additional na lang. Pero basta kapag nakita kayo, alam mo na over 99 yung kapag dalawing nandito, kung isa lang is over 9 lang. So, pero kung saan yun nanggaling, ganito. I-consider natin tong 0.27. Kagaya lang din to sa kanina. Ang gagawin ko lang is mas ipapaliwanag ko saan nag-ugat yung 99 niya na denominator.
Kapag nakita kasi ng ganyan na value, 0.27, then repeating siya, parang sinasabi mo yan, so 0.27. So, parang sinasabi mo, meron kang 0.27, 27, 27, 27, continuous yan 27 hanggang maubusan ka man ng laway, continuous yan, paulit-ulit, 0.27, 27, 27, 27, 27. Ngayon, ang gagawin mo dyan, parang ililet mo na x, ang gagawin mo, ililet x mo yung 0.27, 27 mo na repeating. So, consider natin 27, 27, 27. Ngayon, para yung value mo is ma-relate mo dun sa isa pang value, kapag trinay mo i-multiply sa 100 tong value na to, kasi kailangan mo siyang i-relate dito sa value na to, is parang sinabi mo na kunyari, meron kang 100x, then, i-multiply mo tong value na to sa 100, equal lang din yun sa 27.272727. Yan, sorry kung magalaw yung camera. Ako lang din kasi umawak. So, ngayon, ang ginawa ko dito, yan, wait lang, tabi natin to kaninang nabuo natin na assumption. Ngayon, itong value na to, same lang nito, itong value na nandito na naka 100x lang siya na form. So, same lang din yan as meron kang x equals to 0.27, 27, 27. Ngayon, try mo silang i-subtract sa isa't isa. So, maiwanan ka dito ng 99x equals sa 27. Diba may 27 ka na value? Ngayon, yung 27, bawasan mo 0.27. 27, parang 27, binawasan mo ng 0. 27 lang yan. Itong value mo to, yung 0.27, ay 27, 27, 27, 27, 27, 27. Napansin nyo, pareha silang nasa sumunod sa decimal point. Same lang sila, oh. 27, mula sa point, 27, 27, 27, 27, 20. Ibig sabihin, pwede silang mawala. Maka-cancel out lang sila, magiging 0. So, to solve for this, 27, 27 natin na repeating. So, ayan. Solve mo yung x. To solve for x, anong ginagawa mo? Ano yung katabi ng hinahanap mo? X ang hinahanap mo, ang katabi niya ay 99. Ipan-divide mo yun both sides para maiwan lang sa isang side yung hinahanap mo. So, x is equal to 27 over 99. Tama? Ngayon, after mo siyang makuha, ang technique na gagawin mo is pwede mo pa siya i-simplify, di ba? Simplify mo siya. Pwede siya by 9, divisible siya. Kung trinay mo siyang i-divide by 9, makakuha ka ng 9, 18, 27. May value ka na 3 over 11. And itong 3 over 11 na yung simplified form niya na kapag dinivide mo siya sa iba pang number, wala na siyang butal. So, ito. So, ayan na. Itong example na to natin na letter G, pinaliwanag ko lang yung nangyari kanina. Kung saan galing yung 99, 99. Ayan, nakita nyo na kung saan nagmula yung ganong denominator natin. So, ayan, pinaliwanag ko lang. Basta, para hindi na kayo mahirapan, ngayon nakita nyo na kung saan sila nagmula. Basta kapag nakita kayo ng ganong value, i-over nyo sa 9. Kung tenths, isang number yung sinundan niya mula sa decimal point. Kung dalawang number, over mo naman sa 99. Okay? Gets ba? Kung di gets, pwede kayo mag-comment below para mas maliwanagan kayo. Re-replyan ko naman kayo pag nabasa ko yung comment nyo. Okay, so ayun lang, pinaliwanag ko lang kanina, pero basta nga nakakita ka ng ganyan, repeating, since dalawang number na nasa right ng decimal point, pwede mo sulat na yan as 27 over 99. Kung isa lang number na nakatabi ng decimal, nasa right ng decimal point, over 9 lang. Okay, gets? So, paano naman pag ganito? Meron ka naman 4.27, pero repeating yung 27. So, ganito lang yan. Parang yung 4.27 mo na repeating, parang sinabi mo lang na meron kang 4 plus 0.27 na repeating. Anong alam natin sa 27 na repeating? So, na-explain ko na kanina sa nagmulain, di ba? Kapag nakita kang ganyan, may repeating, i-over mo na. Since dalawa to, that's 27 over 99.
Always kasi yan guys, para hindi na kayo malito. Kapag nakita kayong repeating, since dalawa to ang nasa right ng decimal point, sulat mo is over 99 yung value mo. Kung isa lang, over 9 lang. Kunyari 0.1, isa lang yung nasa right ng decimal point, over 9 lang. Yun, so, basta pag nakita nyo yan, since napaliwanag ko na nga, inulit-ulit ko pa talaga. Since napaliwanag ko na, ganun lang lagi yung gagawin. Ngayon, kanina, ano ulit, di ba na-simplify na natin tong 27 over 9. So, nung sinimplify natin to, ilan yung value natin? So, kung pwede po siyang i-divide sa 3, magiging, ano pa to, 9 over ano yan? Divide mo pa siya sa 3. Ito ay 33. Tama ba? 33 times 3. So, 9. Tama. Ito ay 33 pa. Then, ngayon, pwede mo pa rin siya i-divide by 3. Pwede pa yan, di ba? So, 369. So, ito ay 3 over 11. So, 3 over 11. Ngayon, since ang volume is 4.27, ang total, ang pinakasagot mo is 4 and 3 over 11. Mula sa